Ay sa pangalan ko na nakilang Panginoong Kristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Nandito tayo sa pagpapatuloy ng gawain sa makatuwid bagay ang pag-aaral ng tinatawag na salita ng Diyos. Meron po tayong mga sitas ngayon. Ang una, ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, sa Kapitulo 9, versikulo 33 hanggang sa 41. Ang sabi po ay ganito: At sila'y nagsidating sa Capernaum, at nang siya'y nasa bahay na, ay tinanong niya sila, ano ang pinagkakatwiranan ninyo sa lahat? Kaya po, dito sa unang versikulo, kung mapapansin natin, marahil siguro habang nasa daan ang ating dakilang Panginoon kasama ang kanyang 12 alagad. Habang nasa unahan ng ating dakilang Panginoon, yung kanyang mga alagad ay nagkakatwiranan kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaya, nung makarating na sila sa bahay, nagtanong ang ating dakilang Panginoon sa kanyang mga alagad kung ano ang kanilang pinagkakatwiranan habang nasa daan. Ano ang sagot ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon? Dapat hindi sila nagsiimik sapagkat sila ay nagtatalo sa daan kung sino ang pinakadakila. Marahil po, dahil natatalos ng ating dakilang Panginoon ang kanilang ginagawa, bagamat may agwat ang ating dakilang Panginoon kung distansya sa kanila, pero nalalaman ng Panginoon na sila pala ay nagtatalo-talo. Pero, ang hangarin kasi, katulad ng tao, ang hinahanap po kasi natin, kadakilaan. Walang iba, magpasikat, magmalabig, katanyagan. Yan po ay gawain ng isang tao. At nagiging ugali rin ng tao, lalong-lalo na tayong mga Pilipino. Napagdating dito sa Pilipinas, kahit na anong pagsisikap ng kapwa, hahatakin ng kapwa para ibaba. Kahit mapunta ka sa ibang bansa, walang pag-ibig kung baga naninira sa kapwa. Ugali na po kasi ng mga Pilipino. Pero, ito po, mga Hudyo sila. Pero kahit po sila, ganun ang kanilang ginagawa, naghahanap din sila ng kung sino sa kanila ang pinakadakila. Hindi lang dakila, kundi dakila sa mga dakila. Kaya pinaka. Kapag meron pang higit sa dakila, yung mas dakila, ang hinahanap nila yung pinakadakila sa lahat. At siya ay naupo at tinawag ang 12 at sa kanila ay sinabi niya, kung sino mang nag-ibig na maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. Dito po sa sinabi ng ating dakilang Panginoon. Kumbaga, tinawag na ang mga alagad para makausap niya ng sarili na. Ang sabi ng ating dakilang Panginoon, kung sino man ibig na maging una, kung sino man ang ibig na mag-lead, umamuno, dapat maging huli sa lahat. Ibig sabihin, kumbaga, nasa pagtitimbang, nasa pagbabalanse, nasa paglalagay ng kanyang sarili kung ano ba ang kakulangan para sa lahat nang sa ganun lahat ay makinabang. Sapagkat,
Kung dito sa gawain ng isang tao, ang leader nasa unahan, pero hindi niya alam ang nangyayari sa likuran. Kung yun ba ay nakasunod pa sa kanya, marahil kukunti na lang ang nakasunod. Dahil, kumbaga, ang iba lumilihis na, ang iba ayaw nang sumunod. Pero, para manig ng lahat, kung titignan natin diba yung mga nagpapasko ng pato, ng mga tupa, hindi ba na nasa hulihan sila? Ang nangyayari, yung mga ginagayad lang nila kung saan papunta, kung saan ang direksyon, sapagkat meron doon na palayo, kung baga may hihiwalay talaga doon. Kaya dapat magiging huli. Tinitingnan ang sitwasyon ng bawat isa kung lahat ba ay nakasusunod. At siya ay magiging lingkod ng lahat. Katulad naman ng ating dakilang Panginoon, na hindi siya naparito para paglingkuran, kundi siya para maglingkod. Kung maalala natin ang kahalagahan na ginawa ng ating dakilang Panginoon nung maghugas siya ng mga paa. Sa bahagi ng katawan, bakit pinili ng ating dakilang Panginoon ang paa, ang hugasan sa tao? Sapagkat ang paa kahit saan niya inaasa, kumbaga marumi yan. Pero, mas pinili ng ating dakilang Panginoon sa bahagi ng katawan ng kanyang mga alagad na hugasan ang pinakamarumi sa bahagi ng katawan sa makatuwid bagay ang paa. Pwede yan makaapat ng bulok, ng marumi, ng putik, at kung ano-ano pa man na marumi na naapakan ng paa. Pero mas pinili niya na yun ang linisin sapagkat ang nais ibigay ng halimbawa ng ating dakilang Panginoon, hanapin niya yung mga bagay na hindi pinahahalagahan ng kapwa. Hindi ba na tayo naghihilamos, naglilinis ng katawan? Mula ulo, pero pagka minsan ang pinakamarumi, hindi natin napapansin na kahit ibras man lang ang mga paa natin, kahit ang kuko. Pero ang ating dakilang Panginoon, pinahalagahan po niya yan. Ngayon, sabi dito, at kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At siya'y kanyang tinalo na sa kanya'y sinabi niya, ang sino man tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinatanggap. At ang sino man tumanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap, kundi yaong sa aking nagsuko. Dahil po, ginawa ng ating dakilang Panginoon, kumuha siya ng isang bata at kinalo niya. Ang sabi, kung ang sino man tumatanggap sa katulad ng maliliit na bata, ano po ba ang ugali ng bata? Minsan ang bata, sasairin ang pasensya natin. Ang bata, makukulit. Ang bata, marudungis laro ng laro. Kung baka walang kontrol sa kanyang sarili. Ngayon po, ang titingnan natin, ano ang magiging kalagayan ng tagapag-alaga ng bata? Dapat po, mahaba ang pagpapasensya. Na kapag ang bata ay naradapa, tinuturuan ang bata na pinakailangan masaktan siya para sa susunod, hindi na siya madapa. Sa ibang bansa, gano'n na ginagawa. Kapag may nadapa, hinahayaan. Pero dito sa Pilipinas, parang grabe na ang takot ng magulang kapag naradapa, pakala mo sila na yung nasaktan. Paano yan matututo? Kaya nga dito, itinuturo sa atin, ano ba ang magiging saloobin ng nag-aalaga sa isang bata? Ano ba ang pinakalayunin ng nag-aalaga ng bata? Walang iba, habaan ang pagpapasensya. Kapag meron na nagtatalo-talo o nag-aaway-away, katulad ng nangyari sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon,
hinahayaan lang ng ating dakilang Panginoon. Pero kinakailangan niyan, tanungin sila ng sarili niya. Ano ang kanilang pinagtataluhan? Kaya po dito, ang bata, bagamat siya ay may angking kagulitan, bagamat tayo ay busy o abala sa mga bagay, kapag sila'y nangungulit sa atin, dapat hahabaan natin ang pagpapasensya sa kanila. Ngayon, kung ang mga bata, halimbawa, yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon, naghahanap ng pinakadakila sa kanila, pero ang ginawang halimbawa ng ating dakilang Panginoon, isang bata na kinakailangan, kumbaga inihambing, yung mga pagtatalo-talo ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon, katulad ng mga bata na wala pang sariling kakayanan mag-isip para sa kanilang sarili. Wala pang kontrol. Bueno silang maglaro. Minsan, umaakyat sa mga puno, hindi naman natin binusto. Dahil lang sa katuwaan nila, kasiyahan nila, para mapuspos ang kanilang pagiging isang bata na maranasan nila ang lahat ng mga bagay. Katulad ng mga paglalaro. Pero ang importante po doon, ano po ba ang dapat magiging kalagayan ng mga nag-aalaga sa bata? Kinakailangan pahalagahan natin ang mga bata na bagamat sila katulad, inihambing sa bata ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon, dapat po tayong mga nag-aalaga, tayo yung mga nag-iisip kung ano ang pinakamahalaga na pakikinabangan ng mga bata, lalong-lalo na yung nagkukumpit pa lang ng kaalaman patungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos o sa pagkaalam ng katotohanan ukol sa mga ninanais ng Diyos na dapat matutunan natin. Dapat po maging pasensyoso tayo. Dapat po inuunawa natin ang kalagayan ng bawat isa. Dapat po maunawaan natin ano ba ang saloobin ng bawat isa. Kinakailangan po pahalagahan natin ang bawat isa. Sapagkat kung ang pakikitungo natin, halimbawa, ang pakikitungo natin sa bata, kapag nagkakamali palo ng balo, hindi po matututo ang bata. Lamang, kung pagkatapos natin paluin, ipaparamdam natin sa kanila na kaya natin sila pinalo dahil may pagmamahal tayo sa kanila at ipapaunawa natin kung ano yung mga bagay na nilabag nila. Dapat po, ganun ang nagiging layunin natin. Ganun ang nagiging pakay natin sa mga bata. Ngayon, kung halimbawa, itinatakwil ngayon natin ang bata. Ibig sabihin, yan ay gawain ng pagka-makasarili. Sapagkat ang inisip lang sarili niya, pero yung responsibilidad na akuin ang kakulitan ng bata o ang kanyang mga ginagawa ay hindi natin magagawang magpasensya para sa kanila. Sa magkatuwid, kung tinatanggap natin ang buo ang bata, katulad din yan ang pagtanggap sa ating dakilang Panginoon. At kung tinatanggap natin ang ating dakilang Panginoon, tinatanggap din naman natin ang sa Kanya'y nagsugo. Sinabi sa Kanya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa sa mga pangalan mo'y nagpalabas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Datapwat sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdatay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Ngayon dito, nagsalita naman si San Juan. Na kumbaga, sa grupo ng ating dakilang Panginoon, kasama niya yung mga 12 alagad. At dahil naman, may gumagaya sa kanila na sinasambit din ang pangalan ng ating dakilang Panginoon, pero hindi naman nalalaman ng mga alagad na yun pala ay bunga ng pagsunod o pakikinig ng mga aral ng ating dakilang Panginoon. Kaya po ang nangyari, napansin ni Juan, San Juan, na sumasambit din sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Kumbaga, sinaway nila, pero sa ating dakilang Panginoon,
Bakit kinakailangan hindi dapat sawayin? Sapagkat kumbaga, ang isang tao nagpapahayag, lalong-lalo na sinasambit ang pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, ay kapanig natin. Ibig sabihin, hindi tayo dapat humatol na sasabihin, ibang grupo yan. Sapagkat iisa lang ang sinusundan natin, ang ating dakilang Panginoon. Kaya kung mapapansin natin, dito sa sanlibutan, napakaraming mga Kristiyano na nagtatalo-talo, nag-aaway-away dahil lang sa doktrina. Pero kung aaralin natin, iisa lang naman ang sinusunod nila, si Kristo. Sa makatuwid, nasa ibabaw si Kristo lahat ng tagasunod at sumasambit at kumikilala sa ating dakilang Panginoon, lahat yan ay Kristiyano. Lamang nagkakaroon ng pagkakaiba-ibang doktrina depende sa pagpapaliwanag ng kanilang mga namumuno sa kanila. May mga ministro, may mga pastor, may mga nagpapakunwaring anak ng Diyos, at kung ano-ano ba na nagpapahayag na iba-iba. Pero lahat iisa lang naman ang binibigyan nila ng pagpupuri sa makatuwid bagay si Kristo. Kaya ang lahat ay Kristiyano. Pero pagkaminsan, yung mga leader, nakikita-kita, pero yung mga tagasunod o yung mga membro, nagtatalo-talo sa ibang grupo o nag-aaway-away. Dahil po sa pinaninindigan nilang aral o kaya doktrina. Kaya po, kung nasa ibabaw lahat si Kristo, dapat ang pakikitungo natin ng nasa labas. Dapat may pagpapahalaga tayo para sa kanila. Hindi dapat natin husgahan ang mga nangasa labas. Kundi dapat tayong lahat ay papurihan natin si Kristo kung sakali man ginagamit nila ang pangalan ni Kristo. Sapagkat yan ay para naman kay Kristo. Kaya dito, ipinahintulot ng ating dakilang Panginoon na sinabi niya sa mga anak, huwag ninyo silang sawayin. Kundi hayaan lang, sapagkat yan naman ay para kay Kristo. Pero po, dahil nga, nakikita ng mga alagad na hindi naman nila kasama at sumasambit sa pangalan ng ating dakilang Panginoon, sa haka ng kanilang pag-iisip, para naman may pagkakaiba yung mga nagsasambit sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Pero sa ating dakilang Panginoon, pangkalahatan po kasi ang sinasabi niya. Kumbaga, lahat maaaring magsambit, magpagaling sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya hindi maaaring pigilan natin kung halimbawa may sumasambit sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. At gumagaling naman dahil sa pananampalataya o pananalig. Sa makatuwid, iisa lang po ang pinapupurihan natin, yung pangalan ni Jesucristo. Kaya yung nangyari. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Sapagkat ang sino man magpainom sa inyo ng isang sarong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa Kanya. Kaya po, kung titingnan natin dito, ang hindi laban sa atin, ibig sabihin, kaparihas din ang ating ginagawa. Pinapupurihan natin si Kristo, ang lahat ng mga pangangaral natin, itinatanyag natin si Kristo, nagpapagaling ng may karamdaman, sinasambit ang pangalan ni Kristo sa magkatuwid. Ang kapanig na gumagamit o kumikilala kay Kristo ay magiging kaparehas din natin o kapanig natin. Kaya hindi po tayo dapat maghatol sa iba. Kundi iisipin lagi natin na tayong lahat ay maaaring gamitin kasangkapanin ng Diyos o kaya ni Kristo para ang kanyang kapangyarihan dumali sa atin na ipangaral ang Ebanghelyo. Makatulong tayo sa mga kapwa natin na nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na yung may mga karamdaman. Sa makatuwid, pare-parehas lang tayo daluyan ng kapangyarihan ni Kristo.
Kaya hindi natin pwedeng hatulan ang iba na gumagamit din o nagsasambit sa pangalan ni Yesu Cristo na parang pinapalabas na tayo lang yung magaling. Kundi lahat tayo ay maaaring gamitin. Daluyan ng kapangyarihan upang ang sinuman na nangangailangan ng tulong magkaroon naman ng kaluwagan sa kanyang mga karamdaman o kahirapan man sa buhay. Sa pamamagitan natin, mapalad tayo kung tayo po'y ginagamit upang dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya po, sabi dito, itong halimbawa, katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi sino mang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig. Halimbawa, nagmagandang loob sa atin. Dahil tayo kay Kristo, may isang tao na nagkakaunawa o nabuksan ng pag-iisip dahil sa pagpapaliwanag natin. Ngayon, nagpainom sa atin ng isang dasong tubig. Sa magkatuwid, ang kanyang ginawang kabutihan na magpainom sa mga lingkod ni Kristo, hindi naman mababaliwala yung kanyang mabuting ginawa. Kumbaga, lahat ng yun, nasa kanya naman, ginawang mabuti, may halaga po yan sa harapan ng Diyos. Kaya po tayo, hindi tayo pwedeng humatol sa kapwa. Hindi tayo pwedeng magsabi na mabuti na ito o masama ito. Kundi hayaan natin, ipaubaya na natin lahat sa Diyos. Lamang tayo ay magpasanang, magpatuluyan sa isa't isa at gawin natin kung ano ang nararapat. Ang kapanig natin ay hindi laban sa atin. Kaya po, tayong lahat ay magturingan, magkakapatid. Siguro, hindi na lang, pagkikibahagi natin sa oras nito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga kahilingan ng ilayin natin sa Diyos at ipagkakaroon ng kasagutan sa ngalan ni Kristo Jesus at magandang umaga sa ating lahat.